Balik na ulit ang big three ng Dallas Mavericks dahil si Klay Thompson bumalik na ulit. At least hindi tinipid ni Luka yung mga kakampi niya. Na technical pa si Luka dahil lang sa isang hand sign. Tinawag niya pang pussycat yung mga referee. Na-miss din ata siya ng matagal. Kakaiba yung pagkakabigay sa kanya ng technical nun eh. Parang sumenyas lang siya, technical agad. Automatic kasi pag si Luka. 10 points naman para kay PJ Washington nung last quarter. Doon kasi talaga nakahabol yung Dallas. Akala ko nga matatalo pa dahil bumalik na si Luka. Sayang tuloy yung 500 sa Memphis. May total na 18 points, 8 rebounds, 7 assists si PJ Washington. Nakasama pa doon ang 4 out of 6 sa 3-point area. So siya yung bagong kuya PJ ngayon. Si Luka naman 37 points, 12 rebounds at 4 steals. Ito lang yung napansin ko sa stats ni Luka ngayong season. Kapag meron siyang 2 steals and above, 6-2 record ang Dallas kapag nandun siya sa lineup. 3-5 naman kapag below 1 steal si Luka. Hindi naman sa walang depensa si Luka tinatamad lang. Siya lang kasi yung habulin, hindi siya yung humahabol. Undefeated pa rin si Klay Thompson kapag below 10 points. Nasa 20 minutes siya at mukhang naka-minutes restriction pa. Nasa 4 points nga lang din. Pero 5 player ng Dallas ang naka-double digit attempts. Kasama doon si Spencer Dinwiddie off the bench na merong 16 points at 3 out of 5 sa 3-point area. Si Kyrie mukhang nagtipid, nasa 10 points at medyo struggling din. Si Lively nasa 17 points at 11 rebounds. Yun lang naman yung nagiging problema ng Dallas sa early part ng season. 3 player lang yung nakakatira ng double digit kapag andun si Luka. Nung nawala siya, medyo nakapag-adjust na rin. Ang Memphis din yung nag-iisang team ngayon na tinalo ng Dallas na kasama sa top 6 ng standing na kumpleto sina Luka, Kyrie at Klay. Biglang naging top 3 ngayon ng Dallas sa standing sa West. Si Victor Wembanyama naman pinasayaw na, iniwan pa ni Kevin Durant. Mula nang bumalik si KD dito sa Suns, 3-1 ang record nila. Pero mukhang hindi magtatagal yun. Dahil si Kevin Durant na injured pa at hindi na nakabalik sa game kontra sa San Antonio. Mukhang mawawala ulit siya ng medyo matagal pa. Wala namang official report pa pero base sa mga naunang report, nadali ng injury yung paa niya, nagkaroon ng sprain. Sa isang play papasok ng lane, natapakan ni Kevin Durant yung paa ng isang player mula San Antonio. So nakakalimutan ko yung pangalan ng number 30. Ang bilis pa nung pangyayari, nag-alangan pa ng bagsak nun si Kevin Durant. Naka 13 points naman siya sa game kaso hindi pa alam kung makakabalik agad siya sa mga susunod na game pa ng Phoenix Suns. Wala pa namang official report kung gaano kalalang injury yung nakuha ni Kevin Durant pero wag naman sana yung magtagal na katulad nung nakaraan kasi nga doon nagka-problema ang Phoenix Suns. Si Victor Wembanyama naman naka 15 points, 13 rebounds at 7 assists. Kaso merong report doon na ipa-check up yung likod ni Wemby dahil mukhang nagkaroon ng injury. Based pa sa report na yon, sumasakit yung likod ni Wemby na hindi malaman kung dahil ba yun sa pagbagsak niya against dito kay Bradley Beal. Hindi NBA Cup yung nangyayari ngayong season eh. Injury ka, paramihan na lang ng mga player na nagkakaroon ng injury. 5 sunod ng talo ang Golden State na makakatapat nila ang Denver Nuggets. Wala ding nangyari nung nilagay nila si Kuminga sa starting unit. Naapektuhan pa si Wiggins. Pangalawang games pa lang ni Aaron Gordon since bumalik siya ng injury. Meron siyang 15 points, 9 rebounds, 5 assists. Samantalang si Jokic, NBA record na naman or history. 38 points, 10 rebounds, 6 assists, 5 steals. Hindi naman kasi nauubusan ng record sa NBA. Saka dalawa lang naman ang inaabot ngayon ng Golden State. Either comeback or tambak. Ito kasi nangyari sa Nuggets, late comeback. Nasa 11 points na ang lamang ng Warriors nung nasa 6 minutes mark ng fourth. After nun, sabi ni Jokic, pinalamang ko na kayo, baka gusto nyo pang manalo. 9 points ang ginawa ni Nikola sa last 6 minutes ng fourth. Na i-flash ulit ni Jokic yung Golden State. Base kasi sa StatMuse, sa last 11 games ni Nikola, kapag naglaro siya kalaban ng Golden State, 8-3 record. May bago na naman binabata si Jokic ang Golden State. Yung Lakers hirap na sa kanyang manalo, ito namang Warriors hirap din manalo kapag andun si Nikola. Dati hirap na hirap yung Nuggets at si Jokic na manalo sa Golden State. Ngayon naman baliktad na. Huling beses na tinalo ng Golden State si Nikola, 2022 playoffs pa. 7 straight na rin panalo si Jokic kontra sa Warriors.